inspired debates hamon sa pagbabago. Ngayong gabi, ang mainit na issue sa RA 9344 o mas lalo kilala sa tawag ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 ang ating pagdedebatihan. Dahil na rin po sa sunod-sunod na insidente ng karahasan na ang sangkot ay mga menor de edad. Nagpanukala po si Senador Vicente Soto na ibaba ang criminal liability ng isang menor de edad mula 15 sa 11 anyos. Maging si Senador Francis Escudero gusto pa niyang ibaba sa 9 na taong gulang. Palpak ba talaga ang batas? O mali ang implementasyon? Kasama po namin kayong huhusgahan ng usapin ito. Payag ka bang ibaba ang edad ng criminal responsibility? At dahil tunay na aksyon ang aming hatid, kumuha po kami ng isang independent group na tutulong sa ating mga undecided na makabuo ng isang malinaw na paninindigan sa isyong ito. Panoorin po ninyo ito. Ang Vox Opinion Research ay ang research arm ng Philippines Exchange. Gumagawa kami ng qualitative and quantitative studies. Ang aming mga kliyente ay usually mga interest groups at mga corporation. Ang grupo natin ngayon ay binubuo ng 8 participants from economic class A, B, C, and D, 18 years old and above, from the NCR, with equal number of males and females. Ngayon, nagkaroon ng screening sa pagpili sa kanila. Lahat sila, taglay nilang katangian ay una, may awareness sila na may batas na nagpapataw sa mga kabataan gumagawa ng krimen. At pangalawa, undecided sila nung tinanong namin sila kung payag silang revisahin ang juvenile justice law. Gagamitin ng undecided group ang perception analyzer, isang dial-based electronic response system. Pag halimbawa habang sila ay nakikinig, sumasangayon sila sa mga sinasabi, pipilit nila yung dial from 51 hanggang 100. At any point naman na hindi sila sumasangayon sa mga sinasabi, pipilit nila ang dial from 49 to 0. Pag nasa 50, ibig sabihin neutral. At dahil na sa technology ito, agad-agad natin makikita ang resulta ng kanilang mga sagot in draft form. Maaari rin kayong makialam at magbigay ng inyong opinyon sa pamamagitan ng pagboto online. Pumunta lamang po sa www.interaction.com para bumoto. At para maunawaan ninyo ang isang pagdidibatihan natin ngayong debate, panoorin ang report nito ni Lord De Vera. Juvenile Justice Act. Maganda pakinggan. Pero tanong, alam mo ba kung ano yun? Hindi ito title ng bagong pelikula ni Steven Scott o pangalan ng bagong album ni Paborito Mungana. Ipinasa ito ni Senator Tito Pangilinan noong 2006. Naglalayo itong bigyan proteksyon ang mga kabataang natakasama sa batas. Ito ang RA 9344 o the Juvenile Justice and Welfare Act. Pangunahing provision nito ang pagpapawalang sala sa mga child offenders na 15 years old below at pagdala sa kanila sa mga juvenile centers. Ayon pa sa Senador, proteksyon daw ito para sa mga batang nagkasala sa batas na hindi naman lubusang naiintindihan ang ginagawa. Yun naman pala eh. Ano ba ito dito? Noong May 17 kasi, ilang batang amok ang nahuli ng MMDA na nabibigyan ng mga taxi drivers sa Guadalupe. Ang matindi, naglalaro lang sa 7 to 12 years old ang edad ng mga batang ito. Botos nila ang magpapas ng kotse ng mga motorista. Parang ito, ang nabuksan, ninanakawan at kuminsan ay sinasaktan pa nila ang driver. Makaraan lang ng isang linggo, sunod-sunod na kaso naman ng pagpapayat rate ang naiulat sa mga news programs at sangkot dito ang ilang minor de edad. Kaya naman umingay ang mga palawagan na ripasuhin na ang Juvenile Justice Law. Ayon kay Senator Tito Soto, dapat raw ibaba sa 11 years old ang age ng criminal responsibility. Masyado na kasing wahin sa mga bata ngayon at ginagamit ang batas para makaiwas sa pagkakakulong. Ano ba pinagaman ng Juvenile Justice Law sa mga tuloy ito? Malaki. Sabi ng mga kritiko, konsentidor daw ang Juvenile Justice Law. Sa tala ng PNP, tumaas daw ang bilang ng mga krimen na sangkot ang mga bata simula ng ipatupad ang nasabing batas. Mula sa 1,955 cases noong 2006, bumangat ito sa 4,900
pagnanakaw o pagtutulak ng droga. Kasi nga naman, di ba, walang sabi. Ang tanong, may pakialam ng gawin ko. Oo naman, unless halapan mo talaga ang tamang galing sa buhay, ay mag-photosynthesis. O estudyante mo sa doon talagang umiikot ang mundo, malaki ang implikasyon nito sa buhay mo. Halimbawa, kung ikaw ay magulang na may anak ng 12 anyos na nagkasala sa batas, maaari mo bang makita siya sa isang selda kasama ang mga halangang dito pa? Pero, paano naman kung ikaw ang nabiktima ng isang 14 anyos na magnanakaw? Ay ito ba isang pirasong papel lang ang katapat ng ginawa sa'yo? Mag-init ka usapin. Ang dami ng puro. Ikaw, anong masasabi mo sa panawagang ripasuin ang juvenile justice in America? Sa'yo na yan. 5, 4, 3, 2. Alright, ang una nating panelist mula sa grupo ng mga paya na ibaba ang edad ng criminal responsibility mula sa 2nd District ng Parañaque, Congressman Roy Logores. Ibaba ang edad ng criminal responsibility, meron po kayong tatlo rules. Ito po ang sitwasyon sa amin sa Parañaque. Timer. Mula Timer. ay pataas ng pataas. Ang presidente ng children in conflict ng law. Kasi simula ng 11, noong 2006, naging 27 ng 2007, naging 99, tapos naging 629 noong 2009, at lumundag ng 842. Ito po, itong nakarang taon. Ibig sabihin, merong loophole. Baka naman sa mga nagsasabing hindi kailangang ibaba ang edad ng criminal responsibility mula sa ikalawang distrito ng Laguna, si Congressman Justin Chipeco. Congressman Chipeco, nakabalat na tumusin po. Ang susunod natin guest, mula sa mga naniniwala dapat na ibaba ang age, ang kinatawan ng Navotas, no other than Navotas City Congressman Toby Chanco. Siguro naman karamihan ng mga mataas ay gumagawa ng tama. Pero kung babasahin nyo yung mataas, karamihan ng provision dito ay pabor doon sa gumagawa ng mali. So paano naman yung gumagawa ng tama ng mga kabataan? It's very good yung gumagawa ng mali, pero yung walang protection para doon sa nabiktima. Sa pamit ng mga tutulong sa ibaba mula sa 15 anyos ang edad ng criminal responsibility and sector representative ng Alliance of Concerned Teachers o ACT, si Representative Antonio Tino, si Representative Itino. May 30 segundo po kayo para sagutin ang tanong namin. Ang sabihin dito, dapat ba ang karusahan para matanda, matulog na matanda sa bata? Ikaw na, hindi. Bakit? Na ang bata sa bata. Ang bata, physical, mentally, emotional, intellectually, kailangan bang umugas? Ngayon, lalabak sa paano niya na ito, muna, lumaki na Ang tatlo, yung panelist mula sa mga naniniwala na dapat nang ibaba ang edad ng criminal responsibility. Ang founding chairman of Volunteers Against Crime and Corruption, walang iba kundi si Dante Jimenez. Mr. Jimenez, na sa pagtutuloy ng debate nito ay hindi nagsisimula rin. 2006 hanggang 2010, tumaas talaga ng taga. So it was
also restated by our Congressman Wallace. At hindi lang po yun, dapat po talaga ay baguhin na po yung batas na yan dahil iba na po mga kabataan yun. Age of technology is already given rise to the information naniniwalang hindi dapat ibaba ang age of criminal responsibility ang kasalukuyang Chairwoman ng Commission of Human Rights, Loretta Ann Rosales. Chairwoman Rosales, 30 segundo mo. 30 segundo. Sa Commission of Human Rights, sinasabi namin hindi dapat ibaba sapagkat ang batas natin, JJWA, nakasalalay sa Convention on the Rights of the Child. Tayo ay hindi kasunduan doon, dapat ipatupad doon natin yan. At ang ibig namin sabihin dito, ang mga gawin natin sa batas, dapat sa best interest of the child. Yung pagbababa yun, hindi makakatulong sa best interest of the child. Pag-aralan natin ang batas para maayos at tunay natin na ipapatupad. Isa na ng debate, ang unang tanong ko sa mga lumapayan, talaga bang naniniwala kayo na meron na nung pinatawag na discernment ang mga below 15 na ayon sa batas yun, yung age of discernment? Discernment ang edad para makapunta sa SK sa kids lang. Maselan itong judgment na ginagawa nila. Pipili sila ng tao, buboto sila, political analysis, pagkatapos ang hawak sila ng puno. Kung sila ay meron ng ganyang klaseng responsibilidad kahit nakikita ang batas at ang ating institusyon, gaano pa kung ang discernment na pinag-uusapan kung alam ba nila kung tama o mali ang robbery, ang physical injury, robbery, di homicide. So, pinabasa ko yung mga regular mga krimen associated with those children who commit robbery, snatching, gang rape, robbery, theft, sadism, robbery, tulak, illegal possession of firearms, robbery. In short, mabibigat po mga krimen ang pinag-desisyonan. Ano mas mahirap na discernment? Pamili ka na magiging leader mo na kapwa sa maraming kabataan o alamin kung tama o mali ito mo na sinasabi. Okay. Anong sarap nila? Ang discernment ay mas madali sa ganitong klase mga scope of crimes na talaga nagiging salong sa ating business. Sige, mga doon sa kanya. Sa tingin ko na lahat ng tao na hindi naman. Pero ang isa ba, bakit kasi tingin natin, ano ang focus natin ng different process? Is it rehabilitation process? Is it recognition process? So kung tingin natin ito, hindi na i-process natin pausahan ng isang bata, ganun sa recognition process. Gusto natin, pausahan. Pero ang purpose na ng constitution natin is to look at the general welfare of special children. Kaya ang gusto natin makakalimutan dito, yung rehabilitation process ng mga bata. So yung ito ang rehabilitation process. Dapat, maintindihan natin na ang bata, pag 15 ayos, kasi gawin na natin sa dali sa proseso ng water. Pero pwede natin kasi sa proseso, kung mas makakabuti, rehabilitate yung bata. Hindi natin talaga Pero ang punto nila, Congressman, kung pwede na sila mamili ng kandidato, pwede na siguro nilang malaman kung tama o mali ang magnakaw. Paano ng bata na meron license to rob, license to kill, paulit-ulit yan. Ba't pa rin? Lalo yung kanilang kondisyon. Para sa akin, hindi susunod dito yung discernment. Kasi maaaring mo yung discernment na wala yung bata. Kung ano sa pagkakasya dito, bata siya. Bata, so hindi ka napapakabili. Kaya, ibig sabihin dito, hindi sinasabi wala sa pananagutan ng bata. Sinasabi lang yung bata sa nila. Hindi siya dapat parusahan. Sige, si Chairman Rosales po. Okay, discernment is just one measure. Okay. But it's not the overall. Meron yung environment mo. Kung nakatira sa isang lugar na puro magdagaling sa mga nandyan, ang pagpupunta sila niya. Ang pamilya ko ay ako yan ang meron tayo nanay. Ay hindi ba pinatutupad ang batas na tulad sa kanya? Ang gusto ko na malaman po, ano ang diferensya, anong kaibahan ng intervention ng may person? Ano po yun? Kaya, restorative justice. Oh, restorative Kaya sinasabi ni Senator Gino Yeah. na yung kinakailangan rehabilitation program, ang direction nito is to restore the child into normalcy para maging
karapatan ng biktima. Mas marami ay yung pwede mabiktima. Mas kukunti yung lumalabas sa batas. Pero yung mga lumalabas sa batas, dapat marami nila yung konsekwensya ng kanilang ginagawa. Pero dapat yung mga biktima ay maproteksyonan. Dito sa juvenile justice law, nakasaad kung ano yung mga proteksyon doon sa may sala. Pero wala nakasabi kung ano mangyayari doon sa biktima. Kung ano reprieve doon sa biktima. You take both parties into account. You take the victim and then you take the accused. At the healing process na ginagawa natin po. Pero ang nagkakaroon para sa mga biktima, I mean, there's a scrutiny process for that. Yung sasaktan, ito syempre dapat meron po. Hindi justice para sa kanya. Ano nga yung katarungan nila? Ano pwede matanong sa akin? Kaya dumadami, one issue namin sa mga children ito. Ano yung isipin ng tumutulan? Kasi nakikita nila, kung ikaw ay magnakaw, ikaw 15 years old, tusok ka, wala kang nalilimutin. Pauwi ka lang sa magulang mo. That's it. That is a wrong interpretation. Klaro yung Hindi dapat palayain, pero lalagay mo siya sa isang lugar na kung saan ang tinatawag na diversion approach, tuturuan mo siya na mali ka yung ginagawa niya, he has to be accountable, but he's treated as an exempt. Na ang kinukuntigan nyo lagi, karapatan ng mga gumagawa ng krimen. Restorative. Pero paano naman yung restoration pag-taxo ng gobyerno yun? PSWD ba? Kaya ba nila magawa yung role nila na mag-restore ng mga child criminals? Mukhang hindi po ready. Ang kawawa dyan, yung mga biktima. I'm sorry to say that one-sided masyadong tingin nyo sa mga nangyayari, sa mga sa rights. It's not that we don't take the side of the victims. Of course we do. Because at the end of the day, it's balance between two groups of people. Sabi nga nila, yung bata, Pero walang balanse eh. Sa ngayon, walang balanse. Dapat balanse nyo. How many rights itong itong nandito sa you have victim rights sa mga victims. Ano mga criminal. One rights lang. pinahihitan ang ating konstitusyon sa pagkakaroon natin mas makapangilan ng kapag Estado. Kaya kung ating Estado ay magiging abusado sa pag-estado ng karapatang pagtao sa pangyayari po sa atin. Kaya naman po ang magiging Juvenile justice law sa ating pagpapalik para palalawakan po natin ang mga usapin. May age of discernment na ang 9 at 11 years old na bata. Magbabalik po ang news debate.